Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng shoppinas.com. Easy, secure, happy shopping! Magandang umaga Pilipinas, nagbabalik po ang Panahon TV. Sa puntong ito, makakapanayam na po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa, walang iba kundi si Miss Lori de la Cruz. Magandang umaga po Miss Lori. Unahan ko na po ito dahil meron nga tayong namataang panibagong low pressure area kahapon. Dito po yan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ano na po bang update dito sa sama ng panahon na yan? At inaasahan po ba natin na may tsansa pa na ito ay pumasok dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na oras o araw? Magandang umaga din sa iyo, Miss Amor, at sa lahat po ng ating mga viewers. Base po sa ating latest analysis ay nananatiling maliit ang tsansang pumasok pa po ito ng ating area of responsibility at maging bagyo itong low pressure area na nanamataan po natin sa labas ng ating PAR. Ay, magandang balita po yan para sa ating lahat. Pero syempre para sa aming viewers, panatilihin po natin ang pagbabantay sa mga pagbabago dito lamang sa Panahon TV. At Miss Lori, ano po bang inaasahan nating lagay ng panahon para sa araw na ito? Base naman dito sa inyong inilabas na weather forecast. Dahilan nga po dito sa low pressure area, bagamat nasa labas po siya ng ating PAR, yung trough po niya o yung extension ay patuloy na nakakaapekto po sa malaking bahagi ng Mindanao, kaya't makakaranas pa rin ng katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na mga pagulan at pagkidlat pagkulog ang mga rehiyon po ng Davao, Caraga at maging sa Soc-Sargen. Kaya't ang ganitong klaseng pagbuhos ng ulan ay maaari pong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya't konting ingat po sa ating mga kababayan doon. Samantala sa natitirang bahagi naman po ng Mindanao at ng Kabisayaan, inaasahan din natin ang mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan at pagkidlat pagkulog. Para naman sa weather po dito sa Luzon, sa Cagayan Valley Region maging sa mga lalawigan ng Aurora at Quezon ay inaasahan din natin ang maulap na kalangitan sa araw na ito na may mahihinang mga pagulan. Dulot naman po yan ng northeast monsoon o yung hanging amihan. But for Metro Manila and for the rest of Luzon, inaasahan po natin ang pulupulong mahihinang mga pagulan lamang in the next hours. Alright, so nalaman po natin na dalawang weather systems pa rin pala makakaapekto dito sa ating bansa at magdudulot pa rin yan na mga pag-ulan sa ilang bahagi po, lalong-lalo na dito po yan sa bahagi ng Mindanao. Kaya doble ingat para sa ating mga kababayan dyan dahil nga po magpapaulan pa rin itong tinatawag po nating trough o extended part ng isang low pressure area. At Miss Lori, pwede po ba nating ipaalala rin sa ating mga kababayan yung po magiging kondisyon naman ng ating mga karagatan? Meron pa bang nakataas na gale warning for today? Kaugnay pa rin po sa malakas na surge o pagbugso nitong northeast monsoon ay nakataas pa rin po ang ating gale warning sa ilang bahagi po ng ating mga baybaying dagat. And to be specific po, doon sa northern seaboards ng northern Luzon, yun po yung mga baybaying dagat ng Batanes, Calayan, Babuyan, northern coast ng Cagayan at ng Ilocos Norte. Nakataas din ang ating gale warning sa Camarines Provinces, Catanduanes, eastern coast of Albay, eastern coast of Sorsogon, eastern coast of Quezon, maging ang Polillo Island. Doon din po sa northern and eastern Samar, eastern coast of Leyte provinces, at maging sa eastern seaboard po ng Caraga, and to be specific yun po yung Surigao del Norte, Siargao Islands, Surigao del Sur, at Dinagat Islands. Sa mga nabanggit kong lugar ay hindi pa rin po maaaring pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Samantala yung malalaking sea vessels naman ay inaalertuhan po natin mula sa mga malalaking alon. Ayan, bahagyang maraming areas pa rin ang kabilang dito sa gale warning. Kaya doble ingat po para sa mga larger sea vessels at tulad po ng nabanggit ni Miss Lori, yung mga maliliit na sakyang pandagat. Hindi muna kayo pwedeng pumalaot sa mga nabanggit na baybayin. At Miss Lori, eto naman, bukod dito sa maalong kondisyon ng ating karagatan at sa mga pag-ulan, ay epekto rin itong hanging amihan, yung malamig nating panahon. So saan ba naitala itong pinakamababang temperatura kahapon? Salamat po sa iyong katanungan, Ms. Amor. Base po sa ating na-record na temperatures, pinakamababa pa rin ang na-record doon sa Baguio na may 11 degrees Celsius po na temperatura. Samantala, sumunod naman po dyan yung Lawag na may 17.5, sa Basco naman na may 18.5 degrees Celsius at Tugigaraw na may 19.5 degrees Celsius na pinakamababang temperatura at sa Vigan na may 19.6 degrees Celsius.
Talaga namang enjoy na enjoy ng ating mga kababayan sa Baguio City ang kasagsagan o peak ng hanging amihan dahil dito nga naitala kahapon ng 11 degrees Celsius. Patuloy po natin babantayan ang unti-unti pang pagbaba o paglamig po ng ating panahon sa mga susunod pang mga araw. At panghuling katanungan na lamang, Miss Lori, ito po ay question of the day natin mula sa isang Panahon TV follower na si Dan Joshua Apura. Ang kanyang katanungan, kailan inaasahang gaganda ang panahon sa Mindanao? So marahil nga ay talaga namang halos sunod-sunod na o halos araw-araw na kasi ang mga pag-ulan doon. So kailan ba inaasahan yung improvement sa kanilang weather condition? Kanina nga lamang po ay minomonitor natin itong makakapal na kaulapan dito sa malaking bahagi ng Mindanao. At base po sa ating analysis, in the next 24 to 48 hours ay hindi po likely na mag-i-improve ang weather po doon. Maaari pa rin po silang makaranas ng kung hindi man katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas ay katamtamang mga pag-ulan po ang maaari pong maranasan ng Mindanao. Kaya't inaasahan po natin that by Monday or by Tuesday na po mag-i-improve ang ating weather doon. Ulitin ko lamang po ang nabanggit sa atin na Ms. Lori na maaari pong by Monday o Tuesday pa maranasan ang unti-unting paganda ng panahon dyan po sa bahagi ng Mindanao. Dahil sa ngayon, mararanasan pa rin po ninyo ang epekto nitong mga kaulapan na dala-dala nga nitong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya doble ingat kayo dyan, Dan. At kagaya po ni Dan Joshua, maaari rin po kayo magpadala ng inyong weather-related questions sa aming social media accounts. Maraming salamat, Ms. Lori de la Cruz, sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre mga dagdag kaalaman sa ating viewers ngayong umaga. Nakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV.